Dito po sa case-to-face, ganito po ang nangyayari. Ang nagrereklamo at inirereklamo ay dito ko po kinakausap sa interrogation room. Samantala, pag kinakausap po ang nagrereklamo, naroon po sa viewing room ang nirereklamo. And then vice versa. Pag ang inirereklamo naman ay nandito sa interrogation room, ay naroon naman ang isa sa viewing room. Habang ang lahat ng ito ay nagaganap, nasa main studio ang ating audience. At si Kuya Alan at Ate Pia nagmamasid, nakikinig sa aming mga pag-uusap. Edna, palagay mo ba itong problema ninyo ni Ruby, ang iyong kapatid, ito ba'y maaayos? Pwede naman po, kaso parang ayaw ko na po makipag-ayos kasi paulit-ulit na lang po yung ginagawa niya sa akin. Ano yung ginagawa niya sa'yo? Yung paninira po. Ano doon sa mga paninira ang talagang napikon ka? Yung masira po yung relasyon namin mag-asawa. Dahil ano yung chismis? Na may lalaki daw po ako. Paano ka nakakasiguro na siyang nagpakalat? Mismo po yung asawa ko ang nagsabi sa akin na siya yung nagsira. Pero alam mo rin na sinasabi ni Ruby na hindi niya pwedeng gawin ito dahil pamilya ka. Alam ko po na magagawa niya sa akin kasi siniraan na rin po niya ako eh. Ano naman ang mukha So niya? meron kayong history na Opo. magkapatid. Opo. Sabi mo, nung kayo'y maliliit pa, close naman daw kayo'y okay. Sabi naman ni Ruby, hindi daw. Hindi raw kayo magkasundo. Ano ba ang totoo? Close po kami, Tito Boy. Bakit dinideny niya, Edna? Kasi ayaw niya na maging close kami. Namimiss ko nga po ngayon, yung magkainan kami sabay-sabay. Ngayon hindi na po nagagawa yun. Namimiss mo ang iyong kapatid. Opo. Bakit nagkaganon? Mahilig po kasi manira ng relasyon. Nung una niyang panira, nagsumbong siya sa mga magulang ko. Iniipuan daw siya ng asawa ko. Kasi siya po yung nung dalaga pa, nakatira na po yan sa amin. Ito ba'y napag-usapan yung mag-asawa? Anong sabi ng asawa mo? Sabi nga niya, paano kung maipuan yung kapatid mo, ilingguhan na nga lang ako umuwi. Tapos kinalunisan ng madaling araw, aalis na naman ako. So saan ang pinanggagalingan ni Ruby? May sama ba ng loob? Pilit niyang sinisira yung buhay ko. Ewan ko po sa kanya kung bakit ganun. Ang tulong ng magulang ko, buong-buo sa kanya. Kung tutusin nga po ako, dapat maiinggit eh. Ang sabi ko lang sa mama ko, okay lang po yan kasi kapatid ko. Nag-umpisa lamang ang problemang ito dahil ang anak ni Ruby, Opo. na si Ergino, ay nag-aayos ng alulod. Yung kapitbahay po kasi namin, nagpagawa po ng bahay. Tapos yung alulod po, umano po dun sa may dingding po namin, hindi naman po gaano ko talaga katibay yung bahay namin. Sabi ko, Gino, wag mo naman itapat dyan. Hindi mo ba nakikita ang impact ng tubig pag malakas ang ulan sa sa pader ko? Masisira. Pinagmumura po ako. Ang sabi naman ni Ruby, ikaw ang nagmura sa kanyang anak, binato mo pa raw ng bote ang kanyang anak. Napahiya po ako dahil sa harap ng maraming tao, minura ako ng anak niya. Pero po, kinabukasan ko po sinabi sa kapatid ko, sa mama niya, kaya ko binato yung anak mo dahil minura ko sa maraming tao. Totoo ho bang naglagay ka ng mga putik doon sa lugar na yun para hindi matuloy yung paggawa ng alulod ni Ergino? Opo. Kasi po, pag tinuloy niya po yung alulod na yun talagang i-impact po talaga dun sa pader ng bahay ko. Masisira. Wala naman po akong papagawa, Tito Boy. Wala kang karapatan. Kasi po, isa lang po lang din ako na bandera. Ano talaga ang gusto mong sabihin mula sa puso kay Ruby? Tigilan na po niya ako. Tigilan niya na po kami mag-asawa. 30 years na po kami nagsasama, ngayon pa ba masisira? Sa totoo lang, Tito Boy, nung nangyari yun, 3 linggo ako hindi ako kinikibo ng asawa ko dahil napaniwala siya doon sa kapatid ko na may lalaki nga ako. At nasaktan ka pa raw. Opo, nasaktan po ako. Kausapin mo si Ruby. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Magkaayos man tayo, pero hindi na ganun sa dati. Sa asawa mo, anong nais mong sabihin? Huwag na sana siyang maniwala sa sabi-sabi. Kasi ang tiwala at respeto ko bilang asawa nandyan parati. Alang-alang sa mga anak ko at saka mga apo ko. Kay Ergino na involved dito sa kasong ito. Tito Boy, ang gusto ko lang mangyari, marunong siyang rumispeto sa mga tito-tita niya. Kung magsusumbong ka sa iyong mga magulang ngayon sa nangyayaring ito, halimbawa lamang, paano mo sasabihin? Alam naman po ng magulang ko na nagkaano kami. Pero ang sabi ko nga sa magulang ko, ayaw ko na mag-away kami sa
Kasi may sakit yung mama ko. Ayoko na umatake yung kanyang high blood. Ang gusto kong mangyari, hanggat maaari, habang buhay pa yung mama ko, nakikita kami na magkasundo. Anong iyong dasal sa Diyos ngayon? Sana kami magkakapatid, magkakaayos na kami. Namimiss ko yung kami maliliit pa, kakainan, naglalambingan, nagbibigayan. Ngayon, hindi na po nangyayari yun eh. Mula na nagkaasawa kami, sira-sira na yung relasyon namin magkakapatid. Sana, habang buhay pa yung magulang namin, kasi nag-iisa na nga lang mama ko, magkaayos kami magkakapatid. Edna, maraming salamat. Opo, salamat. Ruby, tumaas ang iyong BP. How do you feel? Okay lang po. Habang nag-uusap kami ng iyong kapatid na si Edna, nakikinig ka. Sabihin mo sa amin ang iyong reaksyon. Sama-sama na loob ko po sa kanya. Kasi yung chismis na asawa niya, pinaniniwalaan niya. Bakit ko naman gagawin yun? Kapatid ko siya. Kasiraan niya, kasiraan ko din. Bakit sinasabi na asawa niya na kinakalat ko yung chismis na may lalaki siya? Saan nanggaling yung kwento na yun? At saan napulot ng asawa niya yun? Hindi na lang ako mimik, Tito Boy, kasi para sa katahimikan namin. Kung tutusin ako, dapat ang masama ang loob ko sa kanya, yung hinanakit ko sa kanya. Bago ako mag-asawa, ang ginawa niya sa akin, bukas ang kasal ko, ngayon pumunta siya, sinabinutan niya ako. Alam mo, sabi niya sa akin, mamatay ka na, pakasal-kasal ka pa, pukpuk ka naman. Hindi po ganyan yan. Tumagal, pinatawad ko siya. Umulit na naman, nagbubuntis ako. 8 months yung tiyan ko, naglalaba ako. Sinabunutan niya ako, hinablot yung ulo ko, pupukpukin niya ako. Pinatawad ko na naman siya. Mga anak niya, kumura-murahin ako. Ang mama mo, pukpuk yan. Walang hiya yan, palautang yan. Pasensya ulit. Ngayon, anak ko na ang sinasaktan nila. Ito, boy. Kung sa akin, napapatawad ko siya na paulit-ulit, ngayon anak ko na ang sinasaktan niya. Akala niya wala ako sa bahay nung mga panahon na yung inaaway niya yung anak ko, na hindi naman kasalanan ng anak ko na magpagpagawa yung kapitbahay namin ng alulod. Alam mo ang sabi niya sa anak ko? Palamunin ka, adik ka, magnanakaw ka. Nanay mo kung hindi mangungutang, hindi kayo kakain. Gaano kasakit yun, Tito Boy, ang ginagawa niya. Dumating pa sa point na binato niya pa ng bote yung anak ko. May binigay ba siya kahit 5? Pinagamot niya ba? Nung nag-aaral pa yung mga anak ko, ang ginawa niya doon sa kay Ergino, pinukpok ng anak niya yung ulo ng anak ko. Sabog to yun dito. Napagamot ba nila? Ngayon, inulit na naman niya. Di bali ako saktan niya eh. Wag lang yung mga anak ko. Dahil mahal na mahal ko yung mga anak ko. Nagsasakripisyo kami, mag-asawa, mabuhay lang yung mga anak, mapalaki namin, tapos sila lang gaganon. Umpisan ko doon sa bago ka ikasal. Bakit bigla ka na lamang niya sinabunutan? Buntis ka, bakit kanya sinaktan? Ano ang dahilan? Parang nakikita ko sa kanya, Tito Boy, inggit eh. Inggit dahil? Ako ang alalay ng mga magulang ko, pag nagkakasakit yung mga magulang ko, yung treatment sa akin ng magulang ko, parang doon sila naiinggit eh. Tsaka, yung buhay niya kasi, mula nung mag-asawa siya, magsabi na lang siya ng pinubugbog siya ng asawa niya, adik yung asawa niya, uwian siya, hindi. Intrigaan siya, hindi. Kaya yung hinanakit niya sa asawa niya, parang sa akin ang binubuntog niya. Kasi nakikita niya kasi yung asawa ko, tahimik, walang kibo palagi, kahit away-away niya ako, saktan man ako, walang kibo yung asawa ko, hindi nakikisawsaw. May nasabi siyang panghihipo? Ay, Tito Boy, hindi totoo yun. Kung ginawan man ako ng kwento ng asawa niya, dahil yung asawa niya nuknukan ng yabang, nuknukan ng sinungaling. Pero pagkatapos ng lahat ng ito, Ruby, sinasabi niyang gusto niya magkasundo-sundo kayo habang buhay pa ang inyong nanay. Namimiss daw niya yung mga lambingan, yung inyong mga pagsasama. Anong nais mong sabihin? Magbago siya.
Kasi palagi na lang niya sinasaktan yung kalooban ko eh. Sabi ng mga anak ko, Mama, huwag mo na intindihin. Pag nalalasing daw si Ergino, sinasabi, sige lang, ingay tayo, walang bahala dyan. Kasi nga, kung respeto siya, nirespeto hindi siya ng mga bata. Kaso hindi eh. Paano siya gagalangin? Ang bunganga niya, bastos. Alam mo, sabi pa sa anak ko, adi ka, pahuhuli kita. Ang nanay mo, pokpok. Gaano kasakit sa isang anak, sabihan yung nanay na pokpok. At saan nanggagaling yung pokpok na yun? Kahit nanghihingi kami ng kanin sa kanila, pag wala kaming kanin, bakit kailangan ba isumbat yun? Pag wala nga rin silang kanin, sa amin din silang kumukuha. May naririnig ba siya sa amin? Ako, nagpapasensya lang sa kanya kasi ako nakakabata sa kanya. Ayaw ko mag-away-away kami dahil yung magulang namin may nararamdaman na rin. Gaano kasakit sa magulang na nakikita yung mga anak na nagkakagulo. Ano pa ang gusto mong sabihin sa kanya? Huwag niya paniwala yung asawa niya kasi asawa niya nagpapagulo sa relasyon namin magkakapatid. Katulad ng tanong ko kay Edna, anong dasal mo? Magkaroon kami ng kapayapaan ng pamilya namin. Kahit mahirap lang yung sitwasyon ng buhay natin ngayon, mahalaga nagkakasundo at nagmamahalan yung magkapatid. Pero hindi ko nakikita sila na dapat silang mahalin eh. Sa kabila ng pagtulong, support ako sa mga anak niya. Pag wala siya, kasi ng ibang bansa yan siya dati. Ako nagsilbing magulang sa mga anak niya. Babastusin niya lang ako. Yun lang ang igaganti niya. Nagpapalason siya sa isip ng asawa niya. Ang asawa niya, toxic na tao. Yung sama na loob niya sa akin, hindi ko malaman kung saan nanggagaling yun eh. Kasi ako, hindi naman ako ganun kasalbahing kapatid eh. Mamaya tayo'y harap kay Kuya Alan at Ate Pia. At dasal din namin sana na magkaroon ng kapayapaan ang iyong pamilya. Salamat.